Closed doors, I'm a fool for your love. And welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-review po tayo ng isang product wherein sabi nila ay super effective daw sa pampapayat. Okay. So, ako, as a momshi, yan, siguro yung iba makaka-relate din sa akin na kapag nagiging mommy na, talagang tumataba na, ganyan, lumalaki ang tiyan, bilbil, mga bilbil dyan. So, isang nagiging insecurities natin mga momshies is yung kapag super lumalaki tayo. Okay. Siguro yung iba, okay naman na sila, yung ganyan. Pero in some cases talaga, nafe-feel din talaga natin yun. Lalo na kung nung single pa tayo, okay, is payat tayo or rather say sexy, yung iba ganyan. So, yon. So, ang name po ng product is Gluta-Lipo. Okay. So, ayan. Actually, guys, I'll be honest in this video. Nakapag-take na ako nito, yung original nito, which is yung lemon. Okay, way back, 2017. Tama, 2017 and 2019. So, twice na akong nakagamit ito, magkaibang period. So, yung una, yung 2017, that is mga around October, September, October. Mga 1 month ata akong gumamit, no? 3 weeks to 1 month. And kaya ako naman gumamit nito, yung first time na paggamit ko nito, yung lemon flavor, is that mag-ano kami kasi noon, kakasal kami for church wedding noon. So, parang ako yung feeling ko, ayoko ng sobrang bloated yung chan ko, suot ko yung gown. Yung mga ganong feeling ba? So, nung time na yun, sobrang nagra-rush ako. Sabi ko, wala namang instant makakapagpa-ano ng chan, diba? So, that time, parang 3 weeks lang before my wedding, yan, tsaka ako nag-try noon. So, yan, pakita ko yung photo ko that time. Hindi ako sobrang pumayat noon. Pero, may effect sa akin. Okay. Kasi yung Gluta-Lipo po, as the name itself, meron din siyang parang gluta. So, parang pampaputi, pampaglow ng skin. May ganun siyang effect. So, kayo na lang po humusga din sa aking photo na ilalagay kung sa tingin nyo is effective ba talaga during that time. That was 2017. And then, another one year is yung last year lang, 2019. Mga around October, November din, mga ganyang period din. Hindi ko alam kung bakit mga ganong period. Pero, yun, that time, nakagamit ako mga 1 month ata, 1 month or 2. Pero 1 month pa lang, may effect na sa akin. So, ilalagay ko rin yung photo dyan. Yan. Ang problem ko lang, baka nagtataka kayo, bakit ako nag-i-stop? Okay? Kasi, syempre, as a full-time mom, wala ka naman, stable income. So, parang,
syempre, masiset aside dyan kung may mga other priorities ka. So, yan yung naging, issue ko noon. So, hindi ko siya na-maintain. Ayan. So, during that time, nung gumagamit ako before, nung sa Glutalipo Lemon, effective siya sa akin. Although, ang side effects niya sa akin before is consistent nagpupups ako. Okay? So, yun, magta-try ulit ako kasi nung mag-start yung pandemic, syempre, nasa bahay, panay kain. So, syempre, lumobo na naman. Diba? Ayan. So, ang concern ko talaga is yung aking tummy. Bloated siya. Okay? And, wala akong exercise. Syempre, sa time din, lalo na ngayon, nag-homeschooling yung aking kids, lalong wala ng time para mag-exercise, mag-jogging, yan, bawal lumabas, yan. So, sa bahay lang talaga, kain. Yan talaga ang pinaka-. And then, aside doon, yung braso ko, ayan, malaki. Medyo, siya, sag na rin. Yung hita ko, natural na yun, inborn ng malaki. So, concern ko talaga is yung aking tummy, tsaka yung aking braso. So, ayan. Aside from that, yung isang issue ko is hindi ako kasi regular hindi regular yung bowel movement ko. So, yon. And I've heard, and based on my experience before, talagang nakakatulong siya. Yon. So, ngayon, syempre, i-review ko nga. Ang i-review ko yung 3 flavors kasi I've heard na may bagong series or flavors yung Glutalipo. Kaya gusto ko siya talaga ding itry at gawa ng review. So, yung isa is Milky Melon, this one. And then, the other one is Dark Chocolate. Ayan. Tatry ko silang lahat. Itong tatlong to. And then, the other one is Fiber Coffee. Okay, actually, itong isa, Fiber Coffee, medyo challenge siya sa akin kasi hindi talaga ako nagko-coffee. Although, ang maganda kasi dito, pwede siya sa cold preparation. So, pag cold preparation, umiinom naman din talaga ako. Like yung sa, pag-frap mga Starbucks, ganyan. So, ayan, cold preparation, okay siya. So, para dun sa mga hindi talaga nagko-coffee, ganyan. So, ayun na nga. So, since nagbo-vlog din naman ako, sabi ko, bakit hindi ko i-try, gawa ng review, ang own experience ko dito sa new series or new flavors ng Glutalipo. Okay? And then, aside from that, actually may nakita rin akong friend, pumayat siya. Kasi, syempre, nakikita ko yung mga previous photos na pinopost niya via FB. Sabi ko, pumayat siya. So, tinanong ko siya. Sabi ko, anong ginawa mo? Yun talaga. Na-curious ako. Yun, sabi niya sa akin, nag-Glutalipo siya. So, check nyo po ito. Ito, ipopost ko dito yung convo and tsaka yung convo namin. And then, yung kanyang before and after using Glutalipo. Let's proceed with the review about the product itself. Okay. So, kung papansin nyo, kung bibili kayo ng ganitong sa isang box, nakalagay naman dyan yung ingredients. At saka sa isang box, okay, meron siyang 10 sachets sa loob. So, actually, yung niya, pare-parehas ng kulay. Okay. Yung kanyang sachet. So, ayan. So, ang ingredients niya, ayan. So, meron siyang glutathione, L-carnitine, grapeseed, collagen, green tea, moringa, buwa mera, yan, tongkat ali, Garcinia, Cambodia, yan yung mga ingredients talaga sa pampapayat, diba? So, yan, barley grass, yan, and then mangosteen, goji berry, psyllium fiber, and then, eto, kung coffee flavor, meron siyang coffee, and then stevia. So halos pare-parehas lang siya. Each flavor, pare-parehas lang siya ng ingredients, except na lang nagkakaiba sila sa flavor. So, kung coffee, may coffee content, and then melon, syempre may flavor ng melon. Okay. So, mamaya ito try natin. For first day, tatry ko
kung okay ba yung lasa. Syempre, dun tayo sa first few days. Yan talagang concern natin, yung lasa, yung effect sa atin, kung may side effect. Yun naman po kasi talaga, diba? Guys, yun, napansin ko, meron siyang kasama dun sa parang ingredients niya is yung chia seeds, and ayun nga, yung sinabi ko kanina, yung psyllium fiber. So, ito yung content na talagang nung digestion, parang, ano bang tawag dun? Nagpapaigi ba? Parang gano'n, nagpaparegulate. Yan. Okay. For preparation and instruction kung paano siya gagamitin. So guys, take note kung magta-try kayo nito, isang sachet lang po, okay, per araw or everyday, 1 sachet lang po. Huwag nyo pong ubusin ng isang box sa isang araw kung nagustuhan nyo yung lasa. So bawal po yan. So 1 sachet lang per day. So yung iba, ang ginagawa nila based on my research din. Ayan. So, make sure na lagi kayong mag-research, guys, bago kayo mag-take ng any food supplement. Okay? Yun. Yung iba, ang ginagawa nila is, hinahati nila. So, yung iba, morning, kalahati, and then, afternoon or sa gabi, kalahati. So, ako, in my case, yung dati, nung gumamit ako nito, 1 sachet na isang bagsakan, morning. I preferred morning, kasi ayoko sa gabi yung pag may side effect na nagpo-poops, ganyan. Ayoko nung sa gabi babangon ka tapos yon. So gusto ko morning, at least nandito lang sa bahay tapos gising ako. So ayan. And then yon, sa preparation, pwede siyang cold, pwedeng hot. Ayun, depende na lang sa inyo. Ako, in my case, mas preferred ko yung cold. Ewan ko, mas gusto ko kasi talaga. Okay. So, take note, guys. This is a product for adults only. So, hindi siya pwedeng pambata. Kahit ba sabihin mo may mga, yung milky melon, yan, mga flavors na friendly. Pero, yun, hindi siya pwede talaga sa bata. Bawal din po siya sa mga buntis at lactating mothers, nagbe-breastfeed. Yun, nakasulat naman po siya dito sa box. So, yan, make sure na magbabasa din po kayo para ma-assure lang na safe po ang paggamit ninyo ng any product. Actually, any product, kahit hindi lang ito. Yun. And then, aside from that, kahit hindi nakasulat dito, I do not encourage adults din na yung may mga medical conditions, yung mga, kahit hindi lang ito, okay? Yun, yung mga magte-take kayo ng basta so, yun, for your own, na lang din, anong tawag dito? For your own good na lang din. Lalo na kung may mga heart, kayo, ganyan, any medical conditions na sa tingin nyo, makaka-affect yung product, wag na lang pong gumamit. Okay, so, yun. So, this is for, again, this is for adults only. Disclaimer, guys, yung paggamit ko ngayon ng magtitake ako ng Gluta Lipo, yung new series, this is at my own risk po. Kasi talagang gusto ko siyang itry, and then, yun nga, one of the reason bakit malakas ang loob kong mag-take, despite of the, yung mga nagkakalat na news na ganyan, hindi effective, ganyan. This is, kumbaga, at my own risk na po. Okay? Based din sa aking mga research, and then, yun nga, based on my previous experience about this product. So, ito, new series kasi, new flavor. So, that's why I wanted to try. Okay? So, sa mga maeenganyong sumubok nito because of my video, ayan, I highly suggest na mag-research pa rin naman po kayo about the product, and, of course, at your own risk din po, and responsibility, of course. Guys, samahan niyo po ako sa aking journey sa paggamit na itong Gluta Lipo. So, in this video, makikita niyo yung first 3 days ng aking paggamit nito, kung anong aking review sa lasa, sa texture, and then yung experience ko na rin, kung meron ba siyang side effects sa akin ngayon. Kasi based dito sa box, nakasulat din na for first-time users, pwedeng magkaroon ng anong tawag dito,
yung bowel movement nga. So, ayan. This is not my first time for the product itself. Pero sa flavor, first time ko. Tsaka medyo matagal na rin kasi. So, malalaman kung talagang kung may mga side effect ba sa akin talaga or what. So, ayun. So, please watch the full video. Hello guys! Good morning! So, for today, day 1 tayo ng paggamit ng Glutalipo. So, ang una nating itatry for today is Milky Melon. So, ayan siya. Ayan. So, bakit ito ununa ko? Actually, 3 flavors yung itatry ko. Okay, pwede naman siyang, halimbawa, ito, Milky Melon for today. The next one is iba na namang flavor. Yan, pwede naman siya. Kasi, isa lang naman ang purpose niya eh. At the same time, isang brand lang din naman siya. So, pwede siya. Depende na lang sa preference niyo. So, ayan. Yan. Bakit ito inuna ko? Kasi favorite ko ang melon. So, ayan. Nakatimpla na siya dito sa aking hindi ko na napakita kasi malikot tong aking bebe. Yan. So, teka. Hindi natin ipakita. Ayan siya. Ayan. So, ayan. So, 1 sachet lang po siya per day, mga moms. And water is 120 ml up to 150 ml or siguro yung medium size ng glass, pwede na siya. And then, ako kasi mas preferred ko sa morning ang cold. Hindi ako masyadong yun, mas preferred ko kasi mga moms yung cold drink kesa sa hot drink sa umaga. Actually, yung pag-drink nito, pwede naman siya any time of the day, basta once a day lang. Or it's up to you kung gusto nyo, half sachet sa umaga and then half sachet sa gabi, pwede rin naman. Ako kasi mas preferred ko yung morning. Okay. Ayun. So, try natin. May parang mga siya, siguro yung chia seeds. Kasi may siya ayan, may chia seeds siya and psyllium fiber. Lasa siyang actually milky talaga siya yung lasa niya. Melon, mukha niya rin talaga yung real melon na lasa. Pero may resemblance siya na parang tea. Yun yung aking in terms of taste. And then, yun nga, texture, mo siya, ma-feel mo yung chia seeds. Pero yung soft, para na lang siyang, sago ba yun, na maliliit, ganon. Pero hindi naman siya, yung iba siguro, pwedeng may mga tao kasi na parang ayaw nila pagka kumakain ng may something na hindi smooth, okay? Pero this one, para sa akin, okay lang naman. Yun. Malambot naman din kasi, yun nga, yung chia seeds kasi yun, part nung masarap siya. Parang normal, milk, normal, anong tawag dyan, parang milk tea, something ganyan, pero melon flavor. So, since first day ngayon, malalaman natin kung anong effect nito within the day. Kung may effect ba siya sa akin. I mean, kasi usually, mga ganitong klase ng drink is may mga side effects or kung anong yun. So, malalaman natin mamaya kung may epekto ba sa akin. So, for now, ito, drink muna tayo. Masarap siya. Iko-compare natin the following days yung other flavors, kung ano yung best talaga. Para sa akin, Good morning guys! So for today, yan, second day na natin ngayon ang pag-take ng Glutalipo. And susubukan naman natin ngayon is yung dark chocolate.
Yan. So, malalaman natin. Actually, hindi ako fan ng chocolate. Hindi ako mahilig sa chocolate, yan, or sweets. Very specific lang yung mga sweets. Pero malalaman natin kung lasa ba talaga siyang chocolate. At kung okay ba yung, okay ba siya. Okay. So, ngayon, habang nagtitimpla ako, yun, kwentuhan ko kayo kung anong experience ko on the first day. So, syempre, I was expecting na, based on my research na, magpupups ka, yung ganyan. So, kahapon, around 9 AM ako nag-take nung etong Glutalite ko. Inaantay ko siya kung ilang oras. Kasi yung last year na gumamit ako nito, siguro mga 4 to 5 hours lang nag-take effect na siya sa akin, yung sa tiyan ko, yung nag-poops na ako, ganyan. And then, kahapon ang tagal. Actually, ang tagal. Pero, siguro mga around, after lunch na ako, after lunch or mga around 3, yung first ko. Kasi twice ako nag-poops. Isang gabi, kasi isa hapon. Pero siya, normal lang yung pakiramdam. As in, hindi siya yung ibang katulad ng, anong tawag dito? Yung pampapayat na, na talagang tatakbo ka sa banyo. Hindi ganun yung feeling ko kahapon, first day ko. Iniisip ko, medyo ganon kasi first day ko ulit, parang bago ulit ako sa paggamit So, sobrang tagal ko na nung last time na gamit. So, syempre, mag-a-adjust din siya ko. Pero kahapon nga, ayun, tawag dito? Yun, ang pakiramdam ko is, nararamdaman ko siya sa tiyan. Yung normal na nararamdam, and then at the same time, may feeling na, alam mo, may nagsisirculate sa tiyan mo. I know the feeling kasi nung CS kasi po ako, nung nanganak ako. And then, one of the parang process na inano sa akin ng aking OB is, kailangan bago ko makapag-out, masabing okay na talaga is, kumbaga, may farting process. May ganon. So, alam ko yung feeling sa loob na pagka medyo parang naghahangin ba tawag na may hangin na umaano sa loob. Yun na yan, yung ibig sabihin, nagpa-process na yung sa digestion ko. Which is yun yung isang concern ko. Na mahina yung metabolism, yung digestion ko. So, possible, ito ay aking lamang haka-haka. Hindi ko sinasabing ganun na. Pero, yung feeling ko kasi nararamdaman kahapon, the same feeling nung na-CS ako, yung kumbaga yung digestion, pag-process sa tiyan ko, yung hangin. Same feeling. So, tingin ko yun. So, ayun. So far, tapos nung gabi, naantay ko na baka mamaya kung kailan. Ayoko kasi yung pag gabi ka, babango ka pa dahil magpupups. Kagabi, medyo nakaramdam din ako na nag-circulate. Kala ko nga magpupups ako, pero hindi. So ngayon, second day, malalaman natin kung same effect pa rin ba sa akin or mas malala na or what. Pero yun nga, based dun sa others feedback sa kanila, parang 3 to 5 times daw nagpupup. Sa akin kasi hindi. So, I was thinking na baka yung ibang yun. Ako kasi, ang pinakakain ko talaga, almusal, tanghali, at saka hapunan. So, depende na lang pagka-trip kong kumain ng hapon. Hindi talaga ako ganun. Siguro, tumaba ako kasi mabagal nga yung metabolism ko Yung nung digest nung akong kinakain is mabagal. So, yung iba siguro kaya tumataba din kasi mayat-maya kain. So, ako hindi ganon. So, possible, akin ito ay haka-haka ko na naman Yung ibang ganon, yung 3 to 5 times a day nagpo-poops is baka mayat-maya kumakain. So, syempre, the more na may kinakain ka na may kain, meron ka ding ilalabas para gano'n. So, akin, hindi naman gano'n kahapon. Parang normal nga lang din. Yung pakiramdam, yun. So, malalaman kasi first day pa lang naman kahapon. And, ito, medyo tinutunaw ko siya. Kailangan siyang tunawin maigi, yung chocolate. Yung texture niya, itong chocolate is parang talaga, real chocolate siya. Ayan. So, tikman natin. Habang yung wala, nasa labas nangangapit ba yung makulit ko
lasa siyang ano, yung chocolate drink talaga siya. Lasa siyang chocolate drink actually, hindi yung chocolate na yung ganitong ano, ganyan. Chocolate parang yung mga Milo, ano ba yung mga ano, ganong tipo. May Ovaltine pa. Yun. So, parang ano, ganun yung taste niya as a chocolate. So, normal ano lang din, taste, na hindi mo aakalaing may effect siya ng, yun, pampapaya. Okay? So, update ko na lang po ulit kayo guys, just in case na kung anong pagbabago or na effect sa akin for today. So, hello guys! So, good morning. Again, this is the third day of drinking na itong Gluta-Lipo. Okay. So, for today, ang susubukan naman natin is yung fiber coffee. Ayan siya. Ayan. So, actually guys, nabanggit ko na rin earlier part of the video na hindi po talaga ako nagko-coffee. So, yung mga cold, yan, okay lang yung mga frap, ganyan. Okay lang sa akin. So, mas preferred ko talaga yung malamig. Okay, so, yan. Subukan. Ganito yung tsura niya, guys. Pagka, ano. At pag sinasali siya, amoy kape talaga. Ayan. Okay. Mas coffee nga eh, diba? Amoy kape talaga. So, yan. Kwentuhan ko ulit kayo ng experience ko kahapon. Okay, yung effect sa akin kahapon. Yung pag-inom ko naman nung dark chocolate yung kahapon eh. Okay. Halos parehas lang ng ano, ng side effect sa akin nung nakaraan. Actually, once lang nga ako nag-poops kahapon eh. But the good thing is, magkasunuran na araw. Kasi before, talagang hindi nga regular, hindi everyday. Ayun. Tapos, same feeling pa rin na may mararamdaman ka sa tiyan na parang, anong tawag dito? Yung hangin na parang, alam mo, may nagda-digest, parang ganon. Ganon yung feeling kahapon. So, ngayon, third day, malalaman natin, and kung talagang effective ba. Kasi, or may difference ba tong coffee? Kasi may nakapagsabi sa akin, yung isang friend ko, gumagamit din siya nito. Coffee yung nire-recommend niya talaga. Kasi, ano daw, mas effective daw magpapayat. Tapos, ang effect nga lang sa kanya, mga 3 to 5 days ang, 3 to 5 times siya nagbubup sa isang araw. Imagine. So, malalaman. Yeah. Ang ano pala dito, ang recommended pagka coffee, kasi ayoko talaga nag-hot drink, is i-dissolve muna siya sa parang warm water or hot water, yung 1/4 cup lang, tsaka siya mimix na ano, pagka na-dissolve na siya doon, tsaka siya imimix sa cold water, kung prefer mo ay cold water. Ang tagal niya. Okay, so yan, tikman na natin siya, kung anong lasa niya, kung anong ano niya. In fairness, lasang kape talaga. Ayun. Hindi, kung tataka kayo, hindi ako nag-coffee, pero lasang kape, diba? Sinasabi ko. So, ano naman, nakatikim naman ako ng kape, pero hindi ko talaga feel yung lasa ng kape. Kasi, usually yung kape, diba, is parang medyo mapait. Hindi ko kasi talaga feel yun. Pero this one, parang, ano naman, lasang kape, pero friendly yung ano niya, yung taste niya, hindi siya yung may bitter effect na. Yun nga yung ayaw ko kasi, yung parang medyo mapait, and then yan, since cold nga siya, so parang mas okay para sa akin na, kasi siguro yung iba feel talaga yung mga maiinit na type ng drink, lalo na pag morning. So, yun. So, ngayon, malalaman natin kung same lang ba yung effect niya nung nakaraang 2 araw or mag-iiba. Okay, based dun sa aking experience. On my third day,
Same feeling at effect pa din po ang na-experience ko using Fiber Coffee. Abangan ang effect sa akin ng Gluta Lipo after a month.